gaano ba kalaki yung lot size na dapat kong i-open kada trade? Now ako wala akong pakialam sa kung gaano kalaki yung lot size. Hi guys, dito sa video na to pag-usapan natin yung risk management sa forex for beginners. So para to sa mga nagsisimula pa lang na traders at wala pang idea kung paano nila gagawin yung risk management nila. So kung nag-umpisa ka pa lang sa forex market or kahit anong market pa man yan, ang goal mo sa first year mo is to survive. So don't expect na kikita ka agad ng malaki, madodoble, matitriple mo yung pera mo. Pero ang goal mo is to survive your first year. Hindi ka masunugan ng account. Gain as much knowledge as you can. Kasi ang goal natin is to be consistently profitable trader and hindi agad-agad yan, no? It will take time. So ang gusto natin, sustainability. And magagawa lang natin to or ma-achieve natin yung sustainability na yon kapag meron tayong right risk management. Okay? So dito sa video na to may tatlo tayong pag-uusapan. So yun yung risk per trade, maximum open trades and maximum risk exposure. So simulan natin sa risk per trade. So ito yung nire-risk mo kada magte-trade ka. So laging ang dilemma dito sa mga nagsisimula pa lang, right? Gaano ba kalaki yung lot size na dapat kong i-open kada trade? Now ako wala akong pakialam sa kung gaano kalaki yung lot size kasi nagfo-focus ako sa percentage risk ko per trade, hindi sa lot size kasi nagbabago-bago yung average pip range ng kada currency pair kung forex yung tinetrade nyo. So, kung mag-i-stay ako sa sa fixed lot size, magbabago-bago yung nire-risk ko. Hindi siya magiging consistent. Whereas kapag percentage yung nire-risk ko per trade, magiging consistent yung risk ko, right? So, I'd suggest you focus on percentage risk per trade. So, paano ba natin ginagawa to? So, sa mga hindi pa nakakaalam, no? So, let's say for example, punta tayo sa chart. Let's say na meron akong long trade, okay? So, may long trade ako dito sa Euro USD. Mag-enter pa lang ako ng trade. So, ganito ko siya gagawin. So, let's say, okay, mag-enter ako dito after this bullish candlestick closed. Stop loss ko below this support level lang. Let's say, then target ko ito. Okay? So, ang kailangan kong gawin, una kong gagawin, kukuhain ko yung kung ilang pips from my entry to stop loss. So, dito makikita natin 13 pips. Isang way pa para magawa nyo yan, pag gumamit kayo nitong long position tool, double click nyo lang and then lalabas dito sa inputs, lalabas yung stop level, right? Kung makikita nyo, ito, ticks, dito sa Forex, pips yan. So, 130. Disregard nyo lang lagi yung last digit. So, 13 pips yan. Okay? So, meron akong 13 pips stop loss. Now, kung ang gusto kong i-risk is 1%, okay? 1% ng, let's say, ng account ko. Let's say, ang account ko is 1,000 US dollar. Okay? So, ang i-risk ko 1% nitong 1,000 US dollar. So, pupunta ako ngayon dito sa My FX Book Position Size Calculator. So, ang gagawin ko, anong currency pair yun? Euro USD. So, account currency USD. Account size is 1,000. Okay? And then, risk ratio percentage, 1. And then, yung stop loss, again, yung stop loss natin, makukuha natin dito. Right? 13 pips. So, ilalagay ko lang dyan, 13. Then, etong trade size lots, hayaan nyo lang yan. Then, press nyo lang yung calculate. Then, dito, makikita nyo, ang nire-risk nyo is $10. Yung units, hayaan nyo na rin yan. And then, yung sizing, ito yung lot size na gagamitin nyo. Okay? So, sa MetaTrader nyo,
pag nag-trade kayo, ito yung lot size na ilalagay nyo, right? It's 0.08. So kapag yung price pumunta sa stop loss mo, automatic 1% lang ng account mo yung mawawala, right? So, in that way, may iwasan natin masunog yung account natin. Okay? Unlike kapag naka-fix lot size tayo, right? Kunyari naka-fix lot size tayo na let's say 0.1, which is kada pip is $1. Nag-iiba-iba yung nag-iiba-iba yung number of pips ng stop loss natin. Depende sa range, let's say, ng candlestick, right? Or kung gaano kalayo yung support level natin or from entry to stop loss, mag-iiba-iba. Okay? So, I suggest you use percentage risk per trade. Okay? Now, next is maximum open trades. So, ito, kayo yung magsiset nito. Wala namang general rule kung ilan ba dapat yung naka-open na trade sa akin sabay-sabay. So, depende to kung gaano kadami yung kaya nyo. Right? So, let's say for example, ang sinet ko lang sa sarili ko, ginawa kong rule is maximum 5 open trades. Okay? So, kapag 5 na yung naka-open sa akin and then may nakita akong another setup, hindi ko na siya iti-trade. Okay? Kasi, na-hit ko na yung maximum open trades ko, which is 5. So, maganda rin tong i-implement sa risk management nyo para maiwasan nyo yung maging emotional kapag sobrang dami nyo ng trades ang naka-open. Right? So, kayo mag-set nyan at pakiramdaman nyo kung ilang trades yung kaya nyong i-open ng sabay-sabay, right? So pretty straightforward itong maximum open trades. Now, for maximum exposure naman, ito yung total risk exposed natin sa market. So ito, kayo rin yung magbibigay or magsiset nito sa sarili nyong methodology. So let's say for example, ang sinet ko dito is 5%. Ibig sabihin, kung meron akong 5 open trades na sabay-sabay, right? Kailangan ang maximum nun hindi lalagpas sa 5%. So, for example, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 open trades, right? So, lahat yan, let's say, ang ginawa nating risk per trade dyan is 1%. Okay? So, nag-total yan ng 5%. So, that means na-hit na natin yung maximum risk exposure natin. So, hindi na tayo mag-open ng panibagong trade. Let's say, for example, naman meron tayong dalawang trades. Okay, dalawang trades. Each trade, ginawa nating risk natin is 2%. Okay? So, 2% sa first trade, 2% sa second trade. So, nag-total tayo ng 4%. So, hindi pa natin na-hit yung maximum risk exposure natin. So, kapag may lumabas na panibagong setup, pwede pa nating i-take. Pero, ang i-risk na lang natin is 1%. Okay? Kasi may hit na natin yung maximum risk exposure natin. Alright? So, ito again, kayo yung magsiset na to. Walang standard rule para dito. Tansyahin nyo kung ano ba yung kaya yung maximum na kaya nyong i-expose na risk sa market. Okay? So, pretty straightforward itong risk management na to. Ang kailangan nyo lang maging consistent and remember kung nagsisimula ka pa lang sa pagte-trade nyo, ang goal is to survive your first year. As much as possible, huwag kayong masunugan ng account, no? At least break even. Okay? And then learn as much as you can within that first year. So, ayun lang, quick lesson lang about risk management. Good luck and trade safe.